Buenos dias, damas y caballeros. May mga conspiracy theories put forward by the supporters of Vice President Sara Duterte and also the supporters of the Peanut Gallery Media Network and its controversial CEO na si Franco Mabanta. Ngayon sinasabi nila na gawa-gawa daw ito. Kwan daw ito set up or entrapment. Although we already proved that wrong, that conspiracy theory wrong dahil ito naman talaga si Mabanta ang willingly punta at nakipag-contact sa mga kampo or sa mga representatives ni Romualdez, not only yung gumawa ng negosasyon ukol sa pera sa 350 million but also yung pick up arrangement, siya mismo personal at siya mismo ang nakita. Good morning. Siya mismo ang nakita na andon sa lokasyon. Nahuli siya en flagrante delicto, moving the money or hindi naman receiving kasi tauhan niya natanggap, pero they were in that room kung saan siguro bubuksan nila at binibilang na nila yung pera. So it cannot be a setup. So ngayon parang sinasabi nila this is a grand conspiracy para ilihis yung attention away from Martin Romualdez. Ilihis yung attention away sa mga katiwalian daw sa Marcos administration. O kahit daw dito panggagapang sa ng Marcos administration sa mga kongresista to pressure them into signing or voting for the referral of the impeachment complaint to the Senate. So parang distraction daw ito. Pero ang sa akin nakikita ko dito mukhang or sinasabi rin ng iba na yung pala sinasabi ng iba na parang kwan daw ito, parang carefully stage operation para sirain yung DDS media arm, yung DDS media network, to make them look lahat na parang pareho lang sila mga extortionist, ganun, and therefore they are not credible as extortionist, para wala nang maniwala sa kanila. Pero I don't believe this kasi in fact meron rin sinasabi na this is intended to make Romualdez look good. Hindi nga, the opposite has happened kasi sa laki ng amount, marami pa nga nagtatanong, akala ko ba naka-freeze yung accounts ni Romualdez? Bakit ang dali-dali niya ma-produce ng 75 million? Although klinaro na ito ng National Bureau of Investigation that ang yung mark money ay budol money, 50,000 lang ang tunay, but the rest ay gawa lang sa recto. Kumbaga ito talaga ginamit lang talaga for entrapment purposes, and sabi naman nila rulings ng Supreme Court allows for this. So yan, hindi, walang basehan yung kwan nila, walang basehan yung
akusasyon nila or conspiracy theory nila dahil in fact si si Romualdez ay biktima, ay damage rin siya dito sa expose na ito, or entrapment na ito. Kasi kahit siya inaatake na rin ng mga tao na sinasabi, dami parang pera ni Romualdez, kasi syempre yung mga extortionist, kikilatisin rin nila muna yan, sino man ina-extort nila na tao. So dito nakita nila, may pera, bilyon-bilyon ng pera ni Romualdez. So hinga natin ng 350 million. At yung 75 million down payment ay mani lang yan sa kanya, barya lang yan sa kanya. So kumbaga yung public opinion dito ay also against Romualdez, kasi nakikita, para pumayag siya sa arrangement na ito na mabigyan niya ng pera para hindi ilabas yung video, and also the fact na ready siya magbigay ng 350 million kung natuloy. Although syempre baka pwede pumayag na siya sa ganun figure, knowing na hindi naman niya tutuparin yung agreement sa bayaran. So pwede rin ganun, pero either way, ang publiko view this as negative for Romualdez. Parang sa kanila, they're still not convinced. O kumbaga, hindi naman gumanda yung umahe ni Romualdez dahil na-entrap niya sila Mabanta. In fact, marami rin naman mga tao sinasabi na grabe naman attention nyo dyan sa Mabanta issue. Mas malaki yung mga pagnanakaw ginawa ng mga politiko. Almost 2 trillion. Dapat yan ang pansinin nyo. Dapat yan ang tutukan nyo. So tama rin naman sila. So kaya may tama rin si Romualdez dito. Siguro yun lang, na punuan na lang talaga siya dito sa mga grupo nila Mabanta, napunuan na sila at doon naman music, nabulabog naman tayo. Friday pala ngayon, allowed yung mga tao. Basta Friday kasi binubuksan ng subdivision yung main road lang man. Yung mga subdivision namin close pa rin, may mga guardhouse pa rin, pero ino-open yung main road para sa mga bikers at mga nagwo-walking. Yun lang, nakaka-bad-trip lang ito mga gumagamit ng mga music, ewan ko man. Pupunta ka sa mga lugar na ganito, nature. Kaya umalis kami ng Metro Manila kahit andyan pa yung bahay namin sa Quezon City, sa gitna ng commercial area, pero we decided to leave all that behind for the peace and quiet dito. Pagkatapos papasok sila dito with their music. Dito you listen to the birds. Ayun, sige, balik na tayo. Sana hindi tayo makapiright sa music na yun. So yan, so this cannot be a nagkataon lang na napunuan ng si Romualdez dito sa mga extortionist na ito, sa grupo nila Franco Mabanta. At siguro pwede rin ayaw niya talaga ilabas yung 90-minute video na detailing daw his ill-gotten wealth. So kaya pina-entrap na niya sila Mabanta, pero hindi naman gumango ang imahe niya. Nasira pa nga ng lalo kasi nakita ng tao na yun, siya yung tipo na kikipag-deal sa mga fake journalists, willing magbayad ng pera, at maraming pera talaga.
limpak-limpak na pera na galing sa taong bayan. 350 million parang barya lang sa kanya. So yan, kaya kwan rin, may tama rin si Romualdez dito. So it cannot be a orchestrated move from the Marcos administration to destroy at to demolish the media machinery of the opposition. Kasi hindi naman tulad ng sinabi natin, hindi naman tinutukan ng baril si Franco Mabanta para pumunta doon sa Manila Peninsula Hotel, para makipag-negotiate sa pagtanggap nila at pag-deliver ng pera. Sila yun, they did it on their own lang talaga. Okay, so yun ang analysis natin on this issue. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.